Anton, sama ka sa gimmick mamaya? Tanong ng kanyang kaibigan. Naku, hindi na lang muna. Kasi marami pa akong gagawin sa bahay. Pagsisinungaling naman ni Anton. Naku, nagsisinungaling ka ba? Wala ka namang ginagawa sa bahay nyo. Natatawang saad naman ng isa sa kanyang kaibigan. Aba syempre naman, marami naman kaming mga katulong na gumagawa ng aming mga gawaing bahay. Tapos malaki naman ang sahod nila. At ayaw naman ng mami ko na mapagod ako. Kahit wala talaga akong trabaho. Palibhasa kasi wala kayong mga katulong at wala kayong mga pera. Pagmamayabang pa ni Anton sa kanyang mga kaibigan. Grabe ka naman tol, di ikaw na ang mayaman. Well, sabihan mo na lang kami kapag sasama ka sa amin ha. Paalala sa kanya ni Jimmy. Sige, kasi hintayin ko pa yung sundo ko Paalam rin naman ni Anton sa mga kaibigan. Agad namang umalis na ang mga ito. At agad rin namang tinawagan ni Anton ang kanilang driver. Kuya, sunduin mo na ako. Kanina pa ako naghihintay dito Inis na saad ni Anton sa kanyang personal driver. Sige po sir, pero pasensya na po kung onting malilate ako ha. Traffic po kasi. Saad naman ito. Ano ka ba? Wala akong pakialam kung traffic. Gumawa ka ng paraan. Bilisan mo. Inis na saad ni Anton. At agad naman ang ibinaba ang tawag dahil umiinit na ang kanyang ulo. Nasanay kasi ito na siya ang palaging hinihintay. Grabe ka naman, hindi mo man lang kinonsider ang traffic. Lahat ng bagay ay hindi mo makukuha ka agad-agad. Kaya't matuto kang maghintay. Saad ng isang boses ng babae. Kung kaya't napalingon na lamang itong si Anton sa nagsalita. Teka, ako ba yung kausap mo? Paniniguradong tanong ni Anton. Dahil sa ayaw naman niyang magbukang assuming sa harapan ng babaeng iyon. Oo, ikaw. Sino pa ba rito ang hindi marunong maghintay? Sarkastikong saad ng babae. Aba, wala ka nang pakialam doon. Sinisweldoan ko sila. Kaya't responsibilidad nilang sunduin ako kaagad. At bakit ka ba nakikisawsaw? Intindihin mo na lang yung sarili mo. Inis na saad ni Anton. Hindi naman sa pinapakialaman kita. Nagbibigay lang ako ng opinyon. Bawal ba yun? At sa tansya ko ay mula ka sa mayamang pamilya. Ganyan naman talaga ang mga mayayaman Umaasa sa yaman nila. Hindi nila naiisip na ang lahat ng yaman nila ay balang araw ay mabubura rin. Napaka-spoiled mong lalaki ka. Malamig na tugon naman ng babae. Spoiled na akong spoiled. Wala ka nang pakialam doon. Pwede ba? Umalis ka na lang sa harapan ko. Nakaka-bad trip ka Kababae mong tao, pakalamera ka. At baka hindi mo ako kilala. Huwag mo akong kakalabanin, miss. Dahil baka pagsisiyan mo sa bandang huli. Naiinis na saad ni Anton. Kung sa bagay, marami ka pang pera ngayon. Pero sa tansya ko, ay wala kang sariling pera. Humihingi ka lang sa mga magulang mo. Ito ang tandaan mo. Baka ikaw ang maging kawawa sa mga susunod na taon. Kapag nagkita tayong muli, basta ang masasabi ko lang sa'yo, dapat yung yaman na meron ka ngayon, ay gamitin mo sa wasto at wag sa luho mo. Natatawang saad nito. Di siyang naging dahilan upang mainis lalo itong si Anton. Magsasalita pa sana siya upang sagutin ang babae. Subalit bigla na lamang may jeep na huminto sa kanilang harapan at agad naman ang sumakay ang babae at iniwan na siya nito. Naku, nakakainis naman. Bad trip na nga ako, dumagdag pa yung babaeng yon. Naiinis na litanya ni Anton. Hindi nagtagal ay tumating na rin ang kanyang driver. Bakit ang tagal-tagal mo naman? Yan tuloy, mas lalo pa akong nabadtrip. Sa susunod kapag hindi mo inayos ang trabaho mo, sisisantayin na kita. Inis na sambit nito. Naku, pasensya na po talaga kayo sir. May naaksidente po kasi sa daan, kaya po nag-traffic. Hindi ko naman po alam na maaga kayong uuwi. Paghingi ng tawad ng driver. Huwag ka nang magsalita pa. Mas lalo lang akong nababadtrip sa'yo Mamaya isusumbong kita kay na mama at papa. Kaya iuwi mo na lang ako sa bahay para naman makapag-relax na ako. Utos ni Anton na agad rin namang sinunod ng kanyang driver. Ma'am? Dad? Tawag ni Anton sa kanyang mga magulang. Ngunit walang sumasagot sa kanya. Sir Anton, hindi pa po nakakauwi si na mama at sir. Wika ng isa sa kanilang mga katulong. Ganun ba? Sige, ipagtimpla mo na lang ako ng juice. Nauuhaw na kasi ako Utos nito. Sige po sir. Sagot naman ng kanyang katulong.
at agad naman na siya nitong pinagtimplahan ng sariwang juice. At maya-maya pa, iniabot na sa kanya ang juice na tinimpla ng katulong. "Sir, eto po yung juice. Sige po, alis na po muna ako. May tatapusin lang po akong gawain." Paalam ng katulong at dahan-dahan nang umalis. "Teka sandali, may sinabi ba sina mami at daddy na uuwi sila ng maaga? Alam mo naman kasi na ayaw ko nang pinaghihintay ako eh." Tanong niya sa katulong. "Maaga daw po silang uuwi, sir. Kasi sabi po ng parents nyo ay may gagawin daw po sila at kakausapin ka po nila." "Sad nito. At bakit mo naman yan alam? Pinaalam ba nila sa'yo yan?" Tanong niya. "Hindi po, sir. Narinig ko lang po kanina habang naglilinis po ako sa sala." Okay, sige. Makakalis ka na." Ani ni Anton. At agad naman nang umalis ang kanilang katulong. Kaya't napag-isipan na lamang ni Anton na hintayin ang kanyang mga magulang upang humingi ng pera sa mga ito dahil sasama siya sa gimmick ng kanyang mga kaibigan. "Naku, salamat. Dumating din kayo sa wakas." Wika ni Anton nang pumasok na ang kanyang mga magulang. "O Anton, hinihintay mo pala kami?" Tanong ng kanyang ina. "Yes ma'am, dahil hihingi po ako sa inyo ng pera." Saad naman ni Anton. "Pera na naman anak? Di ba may sarili ka namang ATM?" Nagtatakang tanong ng kanyang ama. "Dad, naubos na yung laman nun. At isa pa, gigimik kami ngayon ng mga kaibigan ko. Kaya't bigyan nyo na lang ako ng pera." Pagmamaktol pa ni Anton. "Ano ko ba naman mahal? Bigyan na nga natin yung uniko iho natin." Wika naman ng kanyang ina. "Han, hindi dapat natin ini-spoiled ang batang ito. Dahil malaki na yan at malapit nang magtapos ng kolehiyo. Dapat nga siya na ang nagmamanage ng mga negosyo natin eh. Para naman in the future ay hindi lang siya hingi ng hingi at matutunan niyang magtrabaho." Paliwanag ng kanyang ama. "Dad, wag niyo na nga lang akong pangaralan ngayon dahil nababadrip ako tapos pinaghintay niyo pa ako. Kaya mas lalo akong nababadrip. Bigyan niyo na nga lang ako ng pera." "Anton anak, mali ang ginagawa mo. Paano na lang kung nawala na kami? Dahil sa hindi naman habang buhay ay kasama mo kami. Kaya't sana naman ay isipin mo yon. Para naman din yun sa kabutihan mo at hindi para sa amin." Pakiusap ng kanyang ama. O na, sige na. Basta't bigyan nyo na lamang muna ako ngayon ng pera. Kailangan ko kasi ngayon. Wala nang laman yung ATM na binigay nyo sa akin. At bakit naman agad na naubos yun anak? Hindi maiwasang tanong ng kanyang ina. "Siyempre kumakain din naman ako no? Tapos bumibili pa ako ng mga gamit ko. Kaya naubos ang mga perang binibigay nyo sa akin. Ayoko rin naman kasing magmukhang mahirap. Ano na lang ang iisipin sa akin ng ibang tao kapag nakita nila akong wala sa ayos? Tapos ano na lang ang sasabihin nila sa inyo? Iisipin nila na ang anak na isang sikat na negosyante ay mukhang hampas lupa. Kayo ang nakakaya nun, mom and dad. Sige na, huwag ka nang makulit. Ayoko nang humaba pa ang pag-uusap natin. Magkano ba ang hinihingi mo?" Tanong sa kanya ng kanyang ama. 10,000 lang naman po, dad. O heto na, umalis ka na lang ah. Marami pa kaming gagawin eh. Huwag ka nang dumagdag pa sa iniisip namin. Ani sa kanya ng kanyang ama. "Wow, thank you so much, dad." Saad naman ni Anton. At agad nang niyakap ang kanyang mga magulang at saka umalis na. Napailing-iling na lamang ang kanyang ama sa kanya. "Hoy ikaw Venus ha, huwag mong masyadong ini-spoil yung anak natin dahil siya rin ang magsisisibalang araw sa ginagawa mong yan." Suwestyon ng kanyang ama. "Hayaan mo na Roger, pagbigyan na lang natin kesa naman pabayaan natin siya. At isa pa may punto naman ang sinasabi niya eh. Hay nako, ewan ko talaga sa inyong mag-ina." Ani na lamang ng padre de pamilya. Hindi makatulog ang kanyang ama kung kaya't hinintay niya na lamang na makauwi si Anton. "Yun, buti naman sumama ka Anton." Bati sa kanya ng kanyang mga kaibigan. "Aba syempre naman, batitiis ko ba kayo? Isa pa gusto ko rin namang mag-party-party muna habang wala pa akong pinagkakaabalahan. At isa pa, nabadtrip ako sa isang babae kanina eh." Wika naman niya. Bakit naman? Tanong ng isa sa kanyang kaibigan. "Naku basta, bad trip talaga ako. Ang mahalaga ay mag-enjoy na lang tayo ngayong gabi." Masayang sambit naman ni Anton at winaldas na lamang ang lahat ng pera na binigay sa kanya ng kanyang mga magulang. "Naku, maraming salamat sa treat mo Anton ha." Pasasalamat sa kanya ng kanyang mga kaibigan. "Don't worry, sagot ko ang lahat ng yan. Ano,
Bukas gimmick ulit tayo? Tanong niya sa kanyang mga kaibigan. Pare, wala lang kaming pera eh. Sus, walang problema doon, ako na ang bahala doon. Natutuwang saad ni Anton. Grabe ka, Anton. Napakabait mo talagang kaibigan. Buti na lang talaga binibigay ng mga magulang mo ang lahat ng luho mo. Aba, syempre naman. Ako pa ba? Hindi kaya nila ako matatanggihan. Isa pa, nag-iisang uniko ihilang nila ako. Kaya't na ibibigay nila sa akin ang lahat ng gustuin ko. Pagmamayabang ni Anton sa kanyang mga kaibigan. Ganun ba? Nakakainggit ka talaga. Sana ay kami rin. Nainggit na saad ng mga ito. Sige na mga brother, uwi na tayo. Mag-aalas 5 na pala ng madaling araw. Tapos may lakad pa tayo bukas. Huwag niyong kalimutan ha, wika ni Anton. Kung kaya't agad naman na silang umalis at umuwi na sa sarili nilang mga bahay. Umuwi na rin si Anton at nagulat na lamang siya nang biglang merong nagsalita. Madaling araw na, Anton ah. Bakit ngayon ka lang umuwi? Ay, Dad, ikaw pala yan. Kala ko kung sino na. Natatawang saad ni Anton. Ano ka ba, Anton? Hindi ka ba nag-iisip? Porkit binibigay namin ang lahat ng gusto mo, eh inaabuso mo naman. Sumusobra ka ng bata ka. Hindi na tama yung ginagawa mo. Dad, I'm sorry, okay? Huwag niyo na lang po akong pagsabihan ngayon kasi masakit po ang ulo ko. Kaya bukas niyo na lang ako pangaralan. Inaantok na kasi ako eh. Natatawang reklamo ni Anton. O sige. Basta Anton ah, kapag inulit mo pa ito, hindi ka na talaga namin bibigyan ng pera. Banta sa kanya ng kanyang ama. Okay Dad, no problem. Ani na lamang ni Anton. At agad naman na siyang natulog. Kinabukasan ay hindi pumasok sa opisina ang kanyang mga magulang. At tanghali nang nagising itong si Anton. Ma, baka pwedeng makahingi ulit ako ng pera. Aniya sa kanyang ina. Ano ba yan Anton? Hindi ka pa nga nakakabati ng good morning ay pera na agad ang hinihingi mo? Suway naman sa kanya nito. At bakit ka naman humingi ng pera sa mami mo ha? Tanong ng kanyang ama. Ay nako, eto na naman tayo sa mga question and answer portion eh. Siyempre Dad, naubos na yung perang ibinigay niyo sa akin kahapon. Kaya't hihingi ulit ako ng pera para naman hindi ako magmukhang kawawa sa harapan ng mga kaibigan ko. Naiinis na saad ni Anton. Teka, saan mo dinala yung perang binigay namin sa'yo kahapon? Huwag mong sabihin na inuubos mo na naman yun sa walang katuturang mga bagay. Hindi makapaniwalang tanong ng kanyang ama. Dad, maliit lang yung pera na yun. Kaya't syempre mauubos yun ng mabilis. Kaya pwede ba Dad? Bigyan nyo na lang po ako ng allowance. Kasi wala na talagang natira sa akin eh. Ani nito. Kaya't wala na namang nagawa ang kanyang mga magulang kung hindi bigyan siya ng pera. Halos araw-araw siyang nangihingi. At kahit na pinapangaralan si Anton ng kanyang mga magulang, ay hindi ito nakikinig sa kanila. Isang araw, ay na-hospital ang kanyang ama. Anton anak, please naman, kahit ngayon lang ay makinig ka naman sa akin. Dahil nararamdaman ko sa sarili ko na nakihina na talaga ako. At ayaw kong maiwan ka na naghihirap sa buhay. Panimula ng kanyang ama. Dad, wag na kayong magsalita ng ganyan. At please lang, isipin nyo na lang muna ang inyong paggaling kaysa pangaralan na naman ako. Reklamo pa ni Anton. Anak, para din naman sa itong ginagawa namin eh. Ayaw kong maranasan mo ang hirap ng buhay dahil alam kong hindi mo kakayanin dahil sa lumaki ka sa marangyang buhay. Nauutal na saad ng kanyang ama dahil nanghihina na talaga ito. Dad, huwag kang mag-alala sa akin. Marunong naman akong magpatakbo ng negosyo eh. At nandyan pa naman si mami oh. Suwestyon ito. Nilapitan naman siya ng kanyang ina. Anak, tama ang daddy mo. Sino na lang ang magpapatakbo ng negosyo niya? May negosyo rin naman akong pinapatakbo. Kaya sana naman anak, ay makinig ka na lang. Suwestyon ng kanyang ina. Ma, sa totoo lang ay wala talaga akong alam sa pagpapatakbo ng kumpanya nyo. Sagot niya sa mga ito. Di pag-aralan mo anak. Magsasalita pa sana si Anton nang bigla na lamang pumasok ang doktor. Excuse me po. Mawalang galang na po ma'am. Pero may masamang balita po akong kailangang sabihin sa inyo. Wika ng doktor. Ano naman yun, Dok? Tanong naman ng kanyang ina. Kailangan pong maoperahan ang inyong asawa sa lalong madaling panahon. Dahil kung hindi,
ay patuloy pong hihina ang kanyang puso. Napakadelikado po nito, ma'am. Hindi ko po masasabi na 100% ay magiging matagumpay po ang operasyon kung sakali. Saad ng doktor. Dahil doon ay bigla na lamang silang lahat na nagulat. Sige, Dok. Maraming salamat po. Gawin niyo po ang lahat upang gumaling ang aking asawa. At kahit magkano ay ibibigay po namin sa inyo. Gumaling lang po siya. Naiiyak na saad ng kanyang ina. Mahal, huwag ka nang umiyak. Nararamdaman ko rin naman na talaga sa sarili ko na talagang nanghihina na talaga ako. Kaya huwag ka nang malungkot dyan. Pero mahal, handa akong gamitin ang lahat ng pera natin para sa iyong kagalingan. Naiiyak pa rin saad ng kanyang ina. Sige mahal, kung ano ang nararapat. Pero kung ano't ano man ang mangyari, ay tanggapin na lang natin. Nanghihinang saad pa rin ng kanyang ama. Maya-maya pa ay muling nagsalita ang doktor. Sige po ma'am and sir, alis na po muna ako. Pero wag po kayong mag-alala. Gagawin po namin ang pinaka-the best namin para maisagawa ng maayos ang operasyon. Paalam ng doktor. Oo nga dad, gagaling ka pa. Kaya't huwag kang magsalita ng ganyan. Naiiyak na saad naman ni Anton. Anak, pakiramdam ko talaga hindi na ako magtatagal. Kaya't sana naman ikaw na ang mag-manage ng kumpanya natin ha. Pakiusap anak. Pakiusap ng kanyang ama. I will try my best dad. Sagot naman ni Anton. Kaya't nang dahil doon, ay si Anton na nga ang nag-manage ng kanilang kumpanya. Isinagawa na ang operasyon sa kanyang ama. Pero sa kasamaang palad, ay hindi ito naging matagumpay. Namatay rin ito di kalaunan. 1 buwan mula nang ito ay maoperahan. Labis siyang naapektuhan sa pagkawala ng kanyang ama, habang hindi namamalayan ni Anton na masigit na nagpipigati ang kanyang ina. Labis itong nalungkot sa pagkawala ng kanyang asawa. Hindi nito matanggap ang agarang pagkawala nito, kaya naman unti-unti ay nawalan na rin ito ng ganang mabuhay. Hindi na ito kumakain at hindi na rin pumapasok sa opisina. Labis ang depresyon na nararanasan nito. Hanggang sa isang araw, ay nakita niya na lamang ang kanyang ina na nakahantusay sa sahig. At nang ito ay kanyang hawakan, ay wala na pala itong buhay. Kinitil nito ang sariling buhay sa pamamagitan ng pag-inom ng lason. Maaaring hindi na nito makaya ang depresyon na kanyang nararamdaman. Kaya't ang tanging paraan na lamang na naisip nito ay ang pagpapakamatay. Hindi naman matanggap ni Anton ang nangyari. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lamang siyang iniwan ng kanyang mga magulang. Ma, bakit niyo ako iniwan? Iyak niya rito. Subalit ay wala na siyang magawa dahil wala ng buhay ang kanyang ina. Hindi nagtagal ay nailibing na nga ito at napuno ng katahimikan ang kanilang bahay. Naiiwan na lamang mag-isa itong si Anton na puno ng pagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang mga magulang. Nakikiramay po kami sa inyo, Sir Anton, pero ngayong wala na po ang iyong mga magulang, ay kailangan na pong ikaw ang mag-manage ng kumpanya nyo dahil nasa legal na edad na rin naman po kayo, wika ng attorney. Okay po, attorney. Ako na lang po ang bahala. Kaya ko naman na po ito. Sagot na lamang ni Anton. Pero sir, baka gusto nyong may mag-manage po ng kumpanya ng nanay nyo. Dahil baka hindi mo po mapagsabay ang dalawa. Lalong-lalo na wala ka pang background patungkol dito. Suwestyon ng attorney. Teka, anong akala mo sa akin? Bobo? Kakagraduate ko lang sa sikat na kolehiyo. Kaya wag mong ina-underestimate ang kakayahan ko. Ay, sorry po sir. Sagot naman ng attorney. Kaya siya na lamang ang nag-manage ng 2 kumpanya. Subalit ay isang kabiguan pala ang darating sa kanyang buhay. Sir Anton, kailangan niyo na pong magpatawag ng meeting sa board of directors dahil sa nababankrupt na po ang kumpanya natin. Suwestyon ng kanyang assistant. Okay sige, mag-set ka ng meeting. Sagot na lamang niya at napahilamos na lamang si Anton sa kanyang mukha dahil nabigo niya ang kanyang mga magulang. Unti-unti nang bumabagsak ang lahat ng kumpanya ng mga ito dahil ito sa pagkalugi at sa hindi tamang paghawak ng kumpanya. Sa totoo lang ay wala talagang kakayahan itong si Anton na mag-handle ng isang negosyo. Kaya naman napaluha na lamang siya. Ma'am, Dad, I'm sorry. Hindi ko pala kayang i-handle ang lahat ng ito.
Kaya't patawarin niyo sana ako. Kung nakinig lamang sana ako sa inyo noon, ay hindi sana mangyayari to. Hindi sana mawawala ang lahat ng ipinundar niyo. Naiiyak na saad na lamang ni Anton. Sir Anton, lahat po ng mga investors natin ay nag-pull out na po ng kaniga nilang mga investment. Saan po tayo kuha ng budget para sa mga salaries ng empleyado natin at pati na rin sa kapital ng mga product natin? Walang-wala na tayo. Wika ng isa sa mga board directors. Wala na ring naiwang pants si mami at daddy sa akin. Sagot niya sa mga ito. Pero sir, masakit man po ito para sa'yo. Ngunit dapat na nating isara ang kumpanya mo. Dahil sa wala na talagang ibang paraan. So question naman ang isa. Habang sila ay nagmi-meeting, walang kabuhay-buhay na ang makikita sa mukha nitong si Anton. Mababakas na talaga namang wala na siyang pag-asa kung hindi pasara na lamang ang kanilang kumpanya. Okay, sige. Isasara na lang natin ang kumpanya habang naghihintay ako ng financial na makukuha ko. Saad niya sa mga ito. Pero hindi lamang ang kumpanya ng kanyang ama ang nagsara, pati na rin ang kumpanya ng kanyang ina, na siya namang naging dahilan upang mawala ng pera itong si Anton. Sa isang iglap, ay naglaho ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang mga magulang. Tinawag niya ang kanyang mga katulong at pati na rin ang kanyang driver. Yes po sir, sagot na lamang ng mga ito. I'm sorry pero kailangan ko na talaga kayong tanggalin sa trabaho nyo. Dahil ibebenta ko na tong bahay kasi wala na akong ipapasahod sa inyo. Sana naman ay maintindihan nyo. Malungkot na saad ni Anton. Okay lang po yun sir. Alam po namin na marami po kayong pinagdaraanan. Kahit naiintindihan po namin. At sana po ay magpakatatag kayo. Sagot na lamang ng kanyang katulong. Oo nga po sir. Maraming salamat din po sa inyo ha. Lalong-lalo na sa inyong mga magulang. Naging malaking tulong po sila para sa amin at napakabuti po nila. Sana po ay maging okay lang po kayo sa mga susunod na panahon. Pagkatapos po ng lahat ng mga pagsubok na dumarating sa inyong buhay. Ani naman ang kanyang driver. Kaya't napaluha na lamang itong si Anton. Sa isang iglap ay naglaho ang lahat ng ari-arian na meron si Anton na naiwan sa kanya ng kanyang mga magulang. At ang lahat ng perang natitira sa kanya ay winaldas niya na lamang sa pag-inom ng alak habang umiiyak at nagsisisi sa kanyang mga ginawa sa kanyang buhay noong nabubuhay pa ang kanyang mga magulang. Nanirahan na lamang siya sa isang maliit na apartment at siya na ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Halos wala nga siyang alam sa mga gawain na ito pero pinipilit na lamang niya ang kanyang sarili. Napapaluha na lamang siya dahil sa hirap na kanyang nararanasan. Tunog ng katok sa pintuan ng kanyang apartment. Binuksan naman kaagad ito ni Anton at nagulat na lamang siya sa kung sino ang bumungad sa kanya. Sir, kukunin ko na po ang bayad ng apartment nyo. Saad ng may-ari. Ha? Wala pa akong pera eh. Pwede bang next month na lang? Sorry po talaga sir. Pero 2 months ka na kasing hindi nakakabayad eh. Kahit pag hindi ka pa nakabayad ngayon, pasensyahan na lang po talaga tayo. Paalisin na po namin kayo dito. Seryosong saad ng may-ari at iniwan na nga itong si Anton. Nang makalis na nga ang may-ari, ay napaluhan na lamang muli ang binata at agad niya tinignan ang laman ng kanyang wallet. Pagkatingin niya sa kanyang pitaka, ay 1,000 piso na lamang ang nilalaman nito. Kailangan kong makalimot. Kailangan kong makalimutan ang mga nangyayari sa aking buhay. Saad na lamang niya sa kanyang sarili. Kaya't napagpasyahan niya na lamang naiinom ng alak ang natitira niyang pera dahil hirap na talaga siyang mamuhay sa buhay na hindi niya nakasanayan. Habang lasing na lasing siya, sinisisi niya ang kanyang sarili sa kanyang kinahinatnan. Huwag ka nang umiyak dyan. Hindi bagay sa isang lalaki ang umiiyak. Ani ng boses ng isang babae. Kaya't napaangat na lamang ng tingin si Anton. Agad niyang naalala ang mukha ng babaeng ito. Teka, ikaw na naman? Anong ginagawa mo dito ha? Inis na wika ni Anton. Di inom din. Bakit? Sa'yo ba tong bar na to? Sarkastikong saad naman ng babae. Siguro sinusundan mo ako para pagtawanan ako no? Di ba ito yung hinahangad mo na mangyari sa akin noon? Na maghirap ako? Hoy, natupad na ang pangarap mo. Masaya ka na ba sa ginawa mo?
Sumbat ni Anton. Hindi ko kailanman kinasaya ang mga nangyaring masama sa ibang tao. Kung iniisip mo na natupad na ang pangarap ko, ay nagkakamali ka. Dahil sa sinabi ko lang yun sa'yo, para bigyan ka ng babala, subalit ay hindi ka naniwala sa akin. At isa pa, bakit ba ako ang sinisisi mo? Sarili mo ang sisihin mo. Huwag mong idaan sa alak ang lahat ng mga problema. Dahil hirap na hirap ka na nga, dinadagdagan mo pa. Kung ako sa'yo, ay magsisikap na lamang akong gumawa ng paraan para umangat ulit ang aking pamumuhay. Wala kang patutunguhan kapag ganyan lamang ang gagawin mo. Payo sa kanya ng babae. Paano mo nalaman na ganito ang magiging sitwasyon ko? Hindi maiwasang tanong ni Anton. Napatawa naman ang babae sa tanong niya. Alam mo, binalaan na kita dahil ayokong maging katulad din kita noon. Alam ko na ang mga nararamdaman sa tuwing magkakaroon ng ganyang sitwasyon. Nanggaling na ako dyan, kaya't binalaan kita dati kasi naaawa ako sa'yo. Sad ng babae sa kanya. Ganun ba? Sorry din sa ginawa ko sa'yo noon ha. Sa tingin ko ay karma na ang mga nangyayari sa akin ngayon. Ang sama-sama ako kasi noon eh. Pero pinagsisisihan ko na yon. Kaya't ako na ang hahanap at gagawa ng paraan para umangat ulit sa buhay. Dahil kailangan kong patunayan sa aking mga magulang na kaya ko ang sarili ko. Sad ni Anton sa babae. Unti-unting nabubuhayan si Anton dahil sa sinabi ng babaeng ito sa kanya. Pakaramdam niya ay muli siyang nagkaroon ng pag-asa at nakakita ng kaunting liwanag. Nang gabi ring iyon, ay nagkwentuhan pa sila ng misteryosang babae at nakilala niya ito sa pangalang Crisel. Maraming salamat Crisel ha. Gumaan na ulit ang pakiramdam ko. Pagpapasalamat ni Anton kay Crisel. Walang anuman yon Anton. Sana naman ay tuluyan ka ng magbago. At kung may kailangan ka, ay sabihin mo lang sa akin dahil tutulungan kitang makaahon sa iyong paghihirap. Ani na lamang nitong si Crisel. Nagising na lamang si Anton sa mga kalabog ng kanyang apartment. Anton, bumangon ka na dyan dahil nasa labas na ang mga gamit mo. Umalis ka na dito. Hindi ka naman nakakabayad ng upa eh. Sad ng may-ari ng apartment. Ha? Inaantok pa ako. Reklamo niya rito. Wala akong pakialam kung inaantok ka. Ang mahalaga ay umalis ka na ngayon din. Dahil wala ka namang binabayad eh. At wala kaming pakinabang sa'yo. Sinira mo pa ang lahat ng mga gamit ko. Tapos hindi ka rin marunong maglinis. Nakakahiya sa susunod na uupa. Tugon ng may-ari. O sige na, wag ka nang maingay. Ahalis na ako sa pangit mong apartment. Sad na lamang ni Anton. Dinala naman kaagad ni Anton ang kanyang mga gamit at agad na pinuntahan ang kanyang mga kaibigan upang humingi ng pabor sa mga ito na doon muna siya titira pansamantala. Sorry Anton ha, pero hindi kami mayaman eh. Maliit lang ang bahay namin, kahit wala kang mapipwestuhan dito. Pare-parehong paliwanag ng kanyang mga kaibigan. Ni isa sa mga ito ay hindi siya pinatuloy sa kanilang mga bahay. Ito yung mga kaibigan niya na kanyang dating nililibre noong siya ay mapera pa. Pero ngayon ay hindi niya naman maasahan. Ano? Pare-pareho lang ang sinasabi nyo. Mga wala kayong silbi. Hindi nyo ba naaalala noong mga panahon na nangangailangan kayo? Di ba sa akin kayo humihingi? At walang pagdadalawang isip na binibigyan ko kayo ng tulong? Mga manggagamit lang pala kayo. Sigaw ni Anton sa mga ito. Hindi siya makapaniwala na hindi man lamang niya napakinabangan ang kanyang pagiging galante noon sa kanyang mga kaibigan. Ni isa sa mga ito ay walang tumanggap sa kanya para patuloyin sa kanilang bahay. Ang akala niya noon, kapag nilibre niya at binigyan ng pabor ang kanyang mga kaibigan, ay maaasahan niya ito sa oras ng kanyang pangangailangan. Pero doon pala siya nagkakamali. Hindi niya matanggap sa kanyang sarili na kaya pala kinaibigan lang siya ng mga ito dahil sa kanyang pera at sa kanyang pagiging galante. Doon ay narealize ni Anton ang mga sinabi at mga pangaral sa kanya ng kanyang mga magulang. Simula ng araw na iyon, ay natutunan na niyang dumiskarte sa buhay. Kahit maliit na kita lamang, ay pinapatos na niya. Makaraos lamang sa pang-araw-araw. Tumira na rin siya sa kalsada dahil wala siyang kapera-pera. Hanggang sa isang araw, ay muli silang nagkita ng babae at tinulungan siya nito. Binigyan siya nito ng isang maliit na bahay.
nakasya lamang ang 2 tao. Binigyan ng kaunting pera para magsimula muli sa buhay. Nag-apply siya ng trabaho sapagkat kahit papaano'y may tinapos naman siya. Hindi kalaunan ay natanggap naman siya sa trabahong kanyang inaplayan. Sa pamamagitan noon ay unti-unti niyang iniyahon ng kanyang sarili. Nakakasahod naman siya ng maayos at kahit papaano ay nakakapag-ipon paunti-unti. Hindi man nakatulad ng dati ang kanyang buhay, isang aral naman ang kanyang natutunan, ang tumayo sa pamamagitan ng sarili niyang mga paa. Kailanman ay hindi na muli pang mararanasan na ito ng kanyang dating kinagisnang buhay. Dahil kung nakinig lamang siya sa kanyang mga magulang, sana hanggang ngayon ay natatamasa niya pa rin ang masaganang buhay.